Hi, magandang gabi ho uli sa inyo lahat. Hindi ko nalagyan ng caption eh. Kalimutan ko. Ayun, ulit na lang. Ayan, ako ang pambansang bartender ho na Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Lance. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Good evening. Ayan, sama ho tayo na kahit isang oras. Ayan, bago magkaroon ho ng transition yung aking ginagawa, yung aking racket. Ayan. Magandang gabi ho sa inyo. Tayo magtubig, ayan, ayan. Good evening ho, sana magkaroon ho tayo ng manonood, ayan. Meron ho tayo ditong cash, nilevel up ko ho ng konti, Yung aking manonood, O, 4 na ho ito, 1, 2, 3, 4,000, ayan. Mamaya ho, papahula ho tayo ng, kung ano yung tinimpla ko, siyempre, hahanap ulit tayo, ayan okay, ayan, yun ho, maganda. Ay, magandang gabi ho, sino ho ba yan, nag-iisa na yan, ayan, reveal naman, comment naman, ayan, at, yan. Ano ba gusto yung topic? Ayan. Yung lalapit yung pangmumukha ko sa TV. Sa camera. Ayan, yan. Yan, may mga post tayo. Nood ho kayo. Ayan, yung isang araw ho. Bukas na may post ako dito sa Facebook. Ano ho ba yun? Ang ipopost ko ay ano ho tawag doon? Yung ako hinamasyal-masyal sa amin sa may gawing bukid. Ayan. At kung kayo'y familiar sa Madrid de Cacao or yung tinatawag ko na kakawati, ayan, ay meron ho kung nakita doon, ay kung tawagin ko yun ni Cherry Blossom, matagal na ho. At least okay naman siya na timing ako meron ho sa gitna ng bukid. Ayun na i-content ko. Ayun. Ay panoorin nyo, bukas ay pupost ko dyan sa aking Facebook. Ayan, sana kayo dalawa na to. Ayan. Open ko lang sa aking phone. Ayan. Ay, isang oras ho tayo magsama-sama sa isang oras. Yan. Ayan, tinignan ko lang itsura ko sa kabilang cellphone. Ayan. Si Sian, Pineda. Ayan, Sian, magandang gabi. Ito yung kliyente ko sa Coliseum to. Ayan, Ayan. Magandang gabi, Sian, at shoutout kay Sian. Hindi naman ZS, Ayan. Kay Sian, ayan. Kay Sian Pineda. Sian, ano ba iniinom mo? Comment ka. Okay. May topic lang ako habang wala ho tayong ganong manonood, Ayan. Hindi ko alam, baka busy ang mga tao ho ngayon, Kasi every Saturday ako nagla-live, hindi ako nakapag-live noong Sabado, Because of what reason ba? Hindi ko na alam, basta hindi ako nakapag-live. So, okay. Kung kayo umiinom ho na soju, dapat pala hina ako. Kung kayo umiinom muna soju, sino ba mahilig sa inyo sa soju? Ayan. Yan. Yan. Soju, di ba? Ngayon uso ito, dahil sa mga Pilipino, nahilig ko sa manood ng mga Korean, lahat na klase. Ako naman, gusto ko rin naman, Dito sa amin, may family. At family ho ng asawa ko ay, napakahilig ko. Kaya minsan nakakapanood ako, Ang mahilig ko yung Kingdom, yung Train to Busan, yun ang gusto kong kuya, Yung Jumong, at the same time, gusto ko rin kuya. Yung mga nagusto kong pelikula ho sa, siyempre, pinaka-paborito kuya, yung Kingdom. Okay. At itong soju, siyempre, gawa kong Korea. Okay. Kukwento ko lang ho ng konti, Kailan ho ba nag-start ang soju na to, Nag-start to noong pahong 13th century. Ito ay nag-start to sa Goryeo. Goryeo, sa Korea ho, Alam nyo, mga Mongols ang nagturo ng distilling process sa sa mga Koreano, kung paano gumawa ng soju, Kasi ang may tinatawag na invasion ng Mongols, between 1231 to 1259. Ganyan ho yung mga taon na yan, So, kumbaga, nasakop po ng panandalian ng mga Mongols ang bansa kong Korea, at sila nga ho ang nagturo ng paggawa ng soju sa mga Koreano, sa mga yan, sa Korea, At ang mga itong soju ay mostly ito gawa ho ito sa sa bigas, Pero alam niyo ho ba noong dekada 90s, kasi nagkaroon unang rice shortage ang bansang Korea, Pinagbawal ho nila ang paggawa ng soju sa pamamagitan ho ng bigas. Ito, sa pamamagitan ng bigas pinagbawal ng bansang Korea. Di ba ho tayo nagsuffer din
o na-experience din ho natin. That's that exact no word ho, no? Di ba dati ho, no, pumipila pa ho tayo, parang panahon nata ni Gloria yun. O dati rin ho, ganon ang Korea. So, ang ginawa ho nila, pinagbawal ang paggawa ho ng soju sa pamamagitan ng bigas. So, yung mga manufacturer ho ng soju, o yung mga kumpanya, nag-ship ho sila sa ang ginamit ho nila, alam nyo kung ano? Yung sweet potato o yung kamote sa atin. Yun ho ginawa nila soju. Pero now ho, hindi naman ho ban ang paggawa ng soju sa pamamagitan ng bigas sa Korea. Ay ngayon ho, gumagawa na rin ho sila ng soju sa pamamagitan ho na naman ho din ng bigas. And also sa sweet potato. Okay? Yan ang munting kwento ng ng soju. Ayan. Kung may mga tanong ko kayo about soju or mixing ng soju, ay siyempre, huwag na ho kayong mag-atubili. Andyan ho si Mr. Lance, si mga aking content. Andyan, ay content ko na ho ito. Lahat ho ito. Ito, yan. So, yan. Kung may follow-up question ho kayo, ayan, comment na lang ho dyan sa aking dyan ho sa baba. Dyan. Yan. Ayan, okay? Siyempre, shoutout to kay Buko Vendor, yung aking number 1 fan, Ayan, magandang gabi ho sa kanila. At saka nga ho pala, kasi bibili ho ko spotlight dito ho sa Fairview, dito yung Depot, yun, shoutout to sa dalawang nag-assist ho sa akin, nakalimutan ko pangalan, yan, sana yung napapanood nila to. Ayan, kung sino man kayo, ayun kayong dalawa. Shoutout sa inyo. Salamat sa pag-assist. Bili ko kasi spotlight, ginamit ko dito sa aking newly construct bar ho na to. Yan, okay. Ay, kaya Michael Mercedal is watching. Magandang gabi. Ito yung kanyang parent, kapitbahay ko. Ayan. Michael, magandang gabi. Ayan. Si Sian Pineda at saka si Michael Mercedal. Ayan. Baka may tanong ko kayo sa kung ano yung mga iniinom o kaalakan. Ayan. Comment lang ko kayo. Pwede ho nating pag-usapan yan. Yan. Ayan, baka naman yung mga nakakapanood ho, ma-share nyo naman. Ayan, mamaya pwede ho tayong mag-comment sa akin huhulaan. Pag tayo mga naka-6-7 na rito, pwede ko na i-reveal. Ayan, 1, 2, 3, 4,000. Tigi-tigi 1,000 sa mananalo, isang hula. May 1,000, ayaw nyo pa ho ba nun? Dito ho, ilan ho kaya ni Mr. Lance, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Alam nyo ba kung anong gusto nyo topic naman? Okay. Ito ho bang hawak ko, gusto nyo, pinupunas-punasan ko pa. Okay. Pag-usapan naman ho natin to ating local gin habang wala ho nagko-comment o wala ho kong kausap, ito, napakarami umiinom, kahit din nyo sa TikTok, napakadami, napakadami. Ako lang ho, medyo, hindi lang ho ako talaga pabor dun sa mga napapanood ko about gin o yung gin bilog, yung ginaganon ho nila, sisindihan, sisindihan, Ito, ulitin ko na naman, kinontent ko na ho yan, binalag ko na ho yan, ay, salamat Michael sa pag-share, Mercedan. O, tsaka kay Arvin Godes Anyosa, magandang gabi sa inyo, shoutout, Yan, baka naman ma-share nyo, para mapanood naman ng, hindi lang ho kayo, ng madlang Pinas, ayan, yan. Number 1 yung sanitation ho, yung kalinisan, wala na ho yun, alam nyo kung bakit. Siyempre, sa inuman, magiinuman, kakalugin na ganyan. Ito, isang example, gin bilog, di ba? Kakalugin, sisindihan, Bago kayo paliwanag ito, Hinebra, Ayan, sasabihin, babanatan ko na naman, ayan, igaganon, sisindihan. Di ba? Di ba? Tapos, ilalagay ito sa parang juices na gano'n, sa juices na tinimpla na gano'n. Wala ko nang, pero paano kung marumi ho yung kamay nung nagtitimpla? Di ba ho? Marumi. Umiinom ho yun. Umiinom. Katagayan nga nung mga umiinom. Magmimix, gagano, aalugin. Sisindihan, aalugin. Sa isang banda ho, pero kung marumi yung kamay, kung umihi ba yun, kung ano ba ginawa nun sa CR, di ba ho? Hindi natin alam. Nagano na ho yung alak. Tapos isasalin dun sa pichel. Di isa na ho yung na number 1 na mali, para ho sa pambansang bartender ho na Pilipinas. Nasa inyo kung maniniwala ho kayo sa akin o hindi, At ang pangalawa ho doon, sisindihan nyo ho ito. Ito ho kasi ay may alcohol, ito na, dali lang ho, tatanggalin ko lang yun. May alcohol ho ito Ito hong gin, Kaya ho ito nagsisindi kasi may alcohol ho. Natural ho sisindi ito. May spirits ho ito. Spirits ho ang tawag dito Kaya ito ho talaga ay magsisindi.
may alcohol content to. Tinatawag mo to alcohol content by volume ho ito eh. Itong mga ganito, spirits. Natural ho, sisinde. Natural siya, sisinde. Paano kung pagsindi nyo ho natapunan kayo sa damit na ganyan, may apoy. Di na second degree burn or first degree burn pa kayo. Pag may nalasmarse, baka third pa yan. Di ba ho? Yun ang sinasabi ko. Napakadelikado. At isa pa ho, ito, sisindihan nyo, may pressure ho yan. Paano kung bigla ko sumabog yan, nasa pagmumukha nyo, sindi kayong gano'n. Yun ho, sinasabi kong isa. Kaya pangatlong mali na ho yun, di ba? Napakaraming Paulo yung sinisindi. Tayo mga Pilipino, tuwan-tuwa, no? Ako, kinukondena ko yan, tuwan-tuwa tayo. Saan ba tayo natutuwa? Dahil nagsisindi? Ang natural, lahat ng alak nagsisindi. Lahat, karamihan ng spirits nagsisindi. Ito, hawakan ko itong blue label. Nagsisindi. Ayan. Ito, nagsisindi ho yan, Kasi pasinding ko lahat yan, misa sa aking content. Hindi ko na mapasindingin kasi naka-live ako. Gusto nyo, itong mga platinum na ganito, magsisindi ko ito. Ito, mga nasa likod ko. Ito, yung mga green PD, singleton, yan, magsisindi ko lahat yan. Even yung mga nasa taas na rin. Yung mga Jim Beam ho na yan, yung mga Gentleman Jack ho na yan, magsisindi yan. Even vodka, yung mga nasa gilid ko, yan. Yung mga Smirnoff, Sky Fusion, mga Absolute, magsisindi ho lahat yan. Bakit nga ba ang sinasabi ko? Ano ang point? Kasi yan yung mga spirits, may alcohol content ho yan. Kaya yan yung magsisindi. Kaya huwag tayo nabibilib doon sa gano'n na tayo naman ng mga Pilipino kung ano ho yung maliit, doon tayo tuwan-tuwa Ba't ba ganun? Di ba ho? Panoorin ho natin yung tama, yung proper. Si Mr. Lanzo, nagpapaapuy ko ng alak. Yan ho ang panoorin nyo, yan ho tama. Hindi ko hinahawakan yung alak bago sindihan. At kung sindihan ko mano ay by bars full lang na ganito. Yan. Pag ho nagsisindi ng mga spirits, ginaganon ho yan. At saka nyo ho sisindihan. Sisindi ho ganon. May apoy ho yan, tsaka nyo ilalagay ho dun sa talagang pasisindihan nyo ho na dami na gusto nyo. Ganon ho ang proper. Yun ho, no? Okay, anuhin ko lang to, si Shaila San Luis Mendoza. Tika, saan ba si Shaila Luis? Tika, Bulacan ba to? Marami Mendoza sa amin Ay, George Michael, magandang gabi ha. Oo, salamat na ka. May 1 hour medyo ginanahan higa-higa habang maaga schedule ko kanina, alas 12 lang, meron 11:30, nag-start na ako until now Mamaya pa ako 11. Pero tayo hanggang 8 PM. Ayan. Okay? Si Shaila San Luis Mendoza. Magandang gabi ha, shout out sa iyo. Siyempre sa akin kay George Michael. Marami pa tayong benta kanina na sa negosyo natin. Shout out to sa mga taga-Tarlac. Ayan, baka napapanood nyo ha. Tsaka sa Bulacan, baka tiga Bulacan to ha. Tiga Quezon City also. Dahil ako tiga Quezon City, yung dalawa nating manonood. Ayan, magandang gabi. Ayan, balik ko tayo sa gin na Hinebra. Yun tinuturo ko lang ho sa inyo yung proper ho at hindi ho proper. Kaya nga ho si Mr. Lance lumalabas ho dito para ipaliwanag yung mga bagay-bagay na yan. Ayun, para ipaliwanag ko yung mga bagay-bagay na yan. Kasi kung wala ho si Mr. Lance, wala akong papaliwanag sa mga tamang mixing, sa mga tamang ginagawa sa pagtitimpla ho ng mga kaalakan o mga mixing or mga cocktail ho na yan. Tawag ko kasi dyan ni cocktail. Kasi mga Pilipino, hindi natin gano'ng alam yung cocktail. Ang sanay ho tayo, mixing kung tawagin, o mag-mix kayo ka. O gano'n ang term natin. But anyway, pareho lang naman ho yun. Okay? Ayan. Ngayon, itong hawak ko, papaliwanag ko naman ho itong Hinebra Gin na to, itong napakaganda pinagmamalaki ho natin. Alam nyo, itong Hinebra Gin, ito yung 188 years old na ho, Ganun na ho siya katagal. Ayan, shout out sa aking pinsan, si Maria Lenny Crisostomo, Sulinap. Ayan. Mga taga-Malolos, Bulacan. Ayan, shout out to sa inyo, mga kababayan ko dyan. Magandang gabi ho sa inyo. Mamaya nga ho, itapik ko yung isang galing din ho na produkto ng Bulacan, Ayan. Si Lenny, kumusta kayo? Ayan. Now, ito hong Hinebra ho na to, binanggit ko kanina, na 188 years old na ho ito, Ganun ho katagal to, baka hindi niyo alam, 1834 ho ito nag-start, itong Hinebra ho natin, ganun ho katagal, Yan. Ito ho. Alam niyo itong Hinebra, gawa ho ito sa mga tubo, sa sugarcane sa Ingles, Kasi pero ang mga original gin ho, yung mga nakikita niyo rito, itong mga tankery, ito na lang muna hawakan ko. Hindi ko mahawakan lahat ng mga iba din Kagaya ho nito, ito ho mga imported na gin ho na to, hindi ho ito gawa sa tubo, Ito yung originally gawa ho ito sa mga juniper na tinatawag, yung mga juniper plant, at yung mga juniper berries na tinatawag. Ito ho, yan. Ito ho mga imported. Kasi wala naman ho tayong mga juniper ho na yan, dahil sa imported ho yan, gagaling ho sa ibang bansa, sa mga gawing London, sa Europa. So tayo ho, marami tayo dito? Tubo, diyan ho sa napakarami, sa Batangas, some parts of Luzon, di ba? Sa Northern Luzon, marami ho. Siyempre, mawala ba dyan yung Bacolod, Iloilo, kaya nga ho, isa ho, tayo ho, may mga produce na asukal, di ba ho?
May opisina pa ako tayo, sugar regulatory. Kaya ako si Mr. Lance, nakatira ho sa Sugar Town, subdivision dito sa Quezon City. Ni-reveal lahat. Yun na, no? Balikan ho natin to. Kaya ito hong hinebra ho natin na pinagmamalaki, paborito ho ng karamihan, ito'y gawa ho sa tubo o sa sugar cane. Oho, kasi wala nga ho tayong mga juniper ng mga imported na yan. Wala ho. Okay? Yan ho ang ano. Ito. Ngayon, ano bang istorya nito, no? Oho. 1834 nga ho, lumabas to. Pero alam niyo ba, bibigyan ko kayo na idea, no? Alam niyo ba kung saan ang unang-unang factory natin ng gin sa Pilipinas? Oho. Diyan ho sa ano, Quiapo, Maynila. Pero wala ho ko idea ko ini bukas pa. Oho. Sa Quiapo, Maynila ho, ang nakalagay sa, nakatala sa ating history, no? Okay. Balik ho tayo sa Ginebra Gin. Ito yung Ginebra Gin, ano? Kung nakikita niyo yung painting na yan, di ba nakikita niyo yung angel? Tapos, may demon sa ilalim. Ang tawag ho dyan ni angel, kaya angel na sa ibabaw, triumphing over the devil. Yan ho ang tamang ano dyan na tawag ho dyan. Ano? Ayun, kitang-kita. Yan o. Yan o. Triumphing over the devil. Yung devil sa ilalim. Parang sasaksakin, tatagain niya. Yan o. Alam niyo ba kung sino gumawa ho ng painting na to? Ito. Yan. Yung painting ho na yan. Ano? Kimister lang sila ho, madidinig to. Yan. Ito, gumawa ho na ito. Yung ating painter ho na sikat na si Fernando Amorsolo. Siya ho ang nagpainting niya. Oo. Alam niyo ba kung anong taon kinomisyon ng Ginebra Corporation si Fernando Amorsolo? Ay ba, noong 1917 pa. Oh, baka hindi pa ko tayo pinapanganak yung mga manonood dito. Oh, kahit ako, hindi pa ako pinapanganak. Ayan, oh. Nagbata-bataan si Mr. Lance. Yan ang kwento ng Ginebra Gin na paborito ho natin. Ngayon, kung ang mga Ginebra Gin may mga gusto ho kayong mixing individually or yung maramihan, ito naman ilang beses ko na ho na i-content. Oh, napakadami na. At ngayon, nagtitimpla ko dito na pinopost ko dyan pa isa-isa. Oh. At hindi ho, ito tatapatin ko kayo, no, o sasabihan ko kayo, no. Hindi ho ako nagmi-mix na mga ano ba 'yon? Large amount of mixing. Yung mga tinatawag na maramihan o malakihan, yung mga bowl na yan, may mix ako pa minsan-minsan, pero hindi ho ganoon ang mixing ko. Kasi bakit ho ba? Napapanood niyo sa akin individual mixing ako. Syempre ho, ito sample na naman, ano. Kayo ho ba, pag ho ba kayo iinom, isa o dalawa lang ho kayo, magmi-mix ho ba kayo sa isang bowl na napakalaki? Di ba, hindi naman ho, kasi dalawa lang kayo. So, magtitimpla ho kayo, by the glass lang. Oho. Yun ho ang tinuturo ni Mr. Lance, yung by the glass lang. Hindi ako nagmi-mix. May nakita akong bartender dito, na medyo bata ho yun, at nagmi-mix ho siya ng mga malalaking karapon. Ako, hindi ho ako ganun mag-mix. Oho. Yung para hong sino ba yun sa Amerika, na yung black American na lalaki. Kalimutan pa ho pangalan, no? You know, kinukompare ho ako dun sa pag okay nagla-live sa mga ibang channel na nakalimutan ko lang ho pangalan, hindi ko masabi, nasa dulo ng dila ko. Kinukompare ho ako dun na pero yun ho naman mga large amount of mixing din ho tinitiran. Ako hindi ho. Individual mixing lang ho lagi ginagawa ho ni Mr. Lance. Ayan. Para matutunan yung mga mixing. Ayun. Okay, napaliwanag ko na ho itong Ginebra Gin. Ayan, baka may mga tanong-tanong ho kayo about Ginebra Gin o gusto niyo mapanood ng mga mixing. Andyan lang ho sa aking Mr. Lance o Dennis Castillo Salazar. Ayan. Yan. Ayan. Ay, wala ho bang katanungan? Sila Michael, hindi ba kayo... Oo. Ano bang iniinom nila, Michael? Inom din to mga to Abangan nyo, ito tatapik ko itong Ito. Cerveza Negra. Ito. Yan. Isang araw ho. Pero parang special ho gagawin ko dito. Parang pa-content. Yan. Abangan nyo. Tapos syempre bubuksan ko. Ay, hindi ko pa ho napalamig. Yan. Ito, cerveza. The first, ito, dark beer ng Pilipinas. Diba? Yan. Kasi sa ibang bansa ho, no? Maria Lenny, Insan, kumusta ba kayo dyan? Ayan. Ayan. Ay, ma-share naman ho ang aking ginagawa, Masaya na ho si Mr. Isang oras lang ho tayo mag-usap-usap. Ayan, ayan. Mga 8:40. Ayan, sasabihin ko kung ano yung huhulaan nyo na aking tinimpla, Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4. Ayan. Okay, ayan 4,000. 1, 2, 3, 4. Ayan. Uy, sino ba yung mga puso-puso na yan? Ay, salamat Ayan. Ayan. Ayan Ay! Anong mga income Ayun. Akala ko nawala na naman internet Ayan. Dyan! Magandang gabi sa'yo. Yan. Ano ba iniinom mo? Comment ka ng tayo may mapag-usapan tayo, may maitapik tayo. Ano gusto niyo pag-usapan? Ayan. Gusto ba ng vodka pag-usapan natin? Sino ba mahilig sa vodka?
Oh, alam niyo ako, nung araw ako eh. Hindi ako na barya para sa pamasahe ko, boss. Barya lang. Kumuha ka na ng 250. Oh, tsaka yung gusto mo. Ayun. Ito kapapaliwanag ko lang Og dyan, oo. O OG dyan, oo. Ito kapapaliwanag, katatapos ka lang, oo. Yan, Gin Bilog. Ayan, pinaliwanag ko na yung Gin Bilog kanina. Ayun ito request ni... Ano ba gusto mo malaman dito? Jan. O, Jan na lang, ha? O, John. Oo, yan. Ano ba gusto mo malaman? Mamaya ko na yan, o. Yan. Ano ba gusto mo malaman dito? Alam nyo kasi itong gin na to, no? Kaya, ako nung araw din umiinom ako nito, pero naglalo ko kasi medyo nagkaroon ako ng health problem dito. Pero hindi naman yung malala, slight lang. Isang lang ko hindi na ako nagiinom. Itong gin. Pero ito, masarap po dito. Ito, lagay nyo na ito. Ito, alam mo masarap dito? OG na lang. Huwag na lang OG na lang, ano. Ito, lagay nyo tonic water. Ito, napakasarap po na ito pag pinaghalo nyo. Believe me. Ito. Tonic. Ito, mga 35 pesos. Lagay nyo, tall glass, marami ho kayong, lagay nyo maraming yelo, malaking baso. Pagsamahin nyo to, yung daming gusto nyo, saka ito. Ang sarap po na ito. Sa totoo lang. Tapos kung meron ho kayong pigang kalamansi, lagyan nyo. Tapos kung meron kayong syrup or honey, mas masarap. Naku po. Ang sarap po niyan. Sprite. 7-Up also pwede. Si Junjun. Okay. Nakalimutan ko na rin siya. Ito pala yung dati kong tika-camera. Ayan. Okay. Uminom ka na pala. Gin Bilog pa. Dati ayan. Si Kelvin Rojero is watching. Ayun, oo. Ay, si Kelvin. Ay, Kelvin. Magandang gabi sa'yo, ha. Shoutout kay Kelvin Rojero. At saka kay dito kay ano tawag ko sa'yo dati? Kay OG dyan na lang. Oo. Kelvin, baka gusto niya ng 2 to 4 Sunday, ha? Pwede. Bakit ngayon ba matanda? Oo. Ayan, Kelvin, baka gusto niya. PM ka na sa akin. Same time, oo. Baka kasi mag-morning daw sila, sila Kenny na schedule. Dyan. Okay, dyan. Ayan. Siguro ano bang maganda natin itapik? Kasi marami kong vodka rin sa gilid dito kung nakatatanong niyo. Abangan niyo yung bago kong vodka, ito. Ayan. Ito yung tinatawag na Sky Fusion Vodka. Yan, ito. Ang ganda ho, anong bote, no? Hindi ko pa ako nakapagtimpla. Baka ho next week. Sarap po nito. Alam niyo, no, sa totoo lang. Tsaka ito, tonic. Sarap po nito. Paghaluin niyo ho. Ito, napakasarap po nito. The best, Ito. Napakasarap po niyan. Believe me, tas lagyan niya American lemon. Tapos, kung meron ho kayong, binabagsakan ko ho ng yung fresh calamansi, bagsak na konti, The best, Ay, manood kayo lagi akin ng vlog dito. Marami kayo matutunan mga simple mixing, hard mixing, international mixing, local mixing. Hindi hula-hula yung mixing ko kasi ang ginagawa kong mixing ay sumusunod tayo sa international standard o yung cocktail na saka yung cocktail ng mga international yung ginagawa ko. Ayan. Okay? Ayan. Ano ba mas masarap na Mas masarap na marami. Yung iba, paborito ano ba mga paborito ng iba, di ba? Yung iba, paborito, ganito, Blue Label. Ito, yan. Di ba, sikat na sikat. Meron namang iba, ang gusto, yung mga ganito, yung mga pinsan ko nga sa Bulak, nakita ko, ito iniinom nila, Singleton, no, yung mga may kaya-kaya doon. Pinsan ko kasi, may matayo lahat itong kaibigan. Ito, iniinom lang, kita ko, isang araw, Singleton, no. Matagal-tagal na, pero nakita ko, ito iniinom nila. Yan, okay. Umisa lang, mga babae, tequila. Depende kung sa tao ho umiinom. Kung ano ang gusto nilang inumin at tirahin. Yan. Okay, ayan. Ilan na ba nanonood? Ayan, okay. Kung gusto nyo makadali ng 1K, pwede ho kayo humula. Siyempre, isang hula lang. Meron akong tinimpla rito, dyan ho sa aking, ibaba nyo lang ho. Ibaba nyo lang sa aking Dennis Castillo Salazar, na meron ho akong tinimpla dyan na naka-yellow t-shirt to ako. Ayun kung sino ho makakahula ho ng tinimpla ko, makakatama. 1,000 bawat isa. 4 ho yan na ready ko, bali 4,000 yan. Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay, ayan. 4,000 bucks. Ayan o. Ayan, bigay ko na. Okay. Kasi hanggang 9 lang tayo.
Isang hula lang ha, hindi ko po pwede only hula, okay? Okay, pag-usapan nga ho natin itong vodka, no? Kasi nabanggit ko yung vodka kanina. Ito may hawak ko ditong absolute, hindi, mali pala. Mandarin ho yung nahawakan ko. Ito palang absolute, citron. Ayun. Ibig sabihin ng absolute citron, no, ay, ibig sabihin parang may lemon, gano'n, no, flavored, gano'n, Ngayon, okay. Alam nyo itong, itong absolute citron ho na to, no? Ito ay na-establish 1879 pa. Ganun na ho siya katagal. Ayan, sa mga nanonood do. Baka umiinom ho kayo nito. Ayan. Napakaganda ho ng bote nito. Pero ito, hindi naman ho kamahalan to. Approximate price ho nito. Nakita ko last time, no, kung nag-grocery. Walang galing nasa mga grocery ako. Nag-i-estimate ho siya ng between more or less 900. Mura ho ito ayan. Ito. Ayan. Absolute Citron. Ito ay na-establish nga ho noong 1879. Ang founder ho nito ay si Lars Olsson Smith. Yan. At ito ay gawa ho ito sa bansang Sweden. Kasi ang mga vodka ho, mostly gawa ho yan sa Europe. Yun nga ho sa Moscow, sa Russia, iba ho rito. Iba ho rito, yung mga Smirnoff, gawa ho dyan, tsaka yung mga iba hong vodka. Diyan naman ho nagsimula no? Ang mga vodka ho ay nagsimula ho ito 9th century ho ay sa Russia at 8th century ho ay sa bansa namang Poland. Diyan ho nagsimula. And actually, ngayon nga ho, may pinikula si Napoleon. Si Napoleon, di ba? May pinikula ho ngayon, lalabas po sa sinihan nakita ko lang yung trailer dito sa Facebook, alam niyo ba si Napoleon, yung tinatawag ho Napoleonic War? Ginamit pa ho ni Napoleon to during Napoleonic War. Itong vodka ho, nung gawin hong 9th and 9th century ho na yan. Bakit ho kaya niya ginamit? Sa kanyang mga sundalo. Siguro kasi, siyempre, alam naman natin, sa Europa, baka doon nakikipaggera ho sila, nakikipagdigma, malamig. So, para makatagal sa gera, siguro logic lang ni Napoleon, or naisip niya strategy, kumbaga. Painumin yung mga bata niya ng vodka para hindi mamatay sa ginaw, makatagal sa laban. Ipinainom ho ito ni Napoleon during 8th and 9th century. Ito mga vodka. Okay, ayan ho. Ang ating napag-usapan. Yan sila Michael, hindi kumibo, sa kaya aking pisa, mga tiga Malolos. Bulacan, ayan, hayo sa mga tiga Malolos, ayan. Ako huy napapanood nyo, ako tiga Bulacan din. Ayan, May tayo huy maghuntahan, ayan. Ayan. Ano pa ho ba gusto nyo topic? Ayan, isang oras lang ho tayo, samantalayin na ho natin, ayan. Parang iba ho kasi, laging paborito mga Johnny Walker. Johnny Walker na naman ho ba ang type niyo ipaliwanag ko ni Mr. Lance? Ayan. Yan, komento. Masarap po sana may music, pero dito bawal ho kasing mag-music. Ito na lang isa. Itong isang uri ho ng whiskey. Kung malapit na ho ang Valentine's Day, pag-usapan naman ho natin ng ito hong isang uri ho ng whiskey. Ito tinatawag na yung finest blended Scotch whiskey. At ito ay tinatawag na Valentine's. Valentine's. Ayan. Baka ho yung malapit na ho love months. Ayan, ilang araw na lang at love months na. Ayan, baka may mga gusto ho na itong Valentine's. Ito pag-usapan ho natin, Okay? Ayan. Parang mas maganda ngayon ng live ko kaysa ng mga dati. Dito. Sa ilaw kaya. Okay, ilaw. May spotlight ho yan, tsaka isang ilaw. Okay? Sino ba itong Valentine's? Itong Valentine's, tinatawag ito ng mga, ng mga single malt, ganun ho, Naku, nakalimutan ko na naman ho yan, yung mga single and double malts o yung mga malts, paliwanag. Yan yung susunod na pagkakataon. Hindi ko naasikaso, laging busy. Yan. Ito ho'y gawa ho ito sa mga green whiskey ho itong Valentine's, Ito ho'y nag-start noong 1827 pa. Okay. At sino ho ba founder na itong Valentine's? Wala hong iba kundi si George Valentine. Ayun ho, ang founder ho nito. Saan ho ba galing to? Ito ho isang uri ho ng Scotch whiskey, Kasi marami klase ng whiskey.
May tinatawag na American whiskey, may mga Irish whiskey, may mga Canadian whiskey. Sayang ako, kahit isang Canadian, wala pa ho ako. Sana magkaroon tayo, no? Ito ho'y galing ho sa Edinburgh, Scotland, sa United Kingdom. Ito ho'y number 1 na blended whiskey ho sa Europe. Ito ho si Ballantine's. Alam niyo, ito ho si Ballantine's. Si Chivas Regal, yan, meron din ako dito. Si Demars, at saka si Bat 69. Ito ho'y magkakapatid, yung mga yun na binanggit ko. At pinsan ho nila, no? Lahat ho ng Johnny Walker. Lahat din yan ho, Johnny Walker. You know. At kumbaga ay one company lang ang yung mga yan. Okay? Yan o kwento ni Ballantine's. Hindi yung Valentine's Day. Valentine's na whiskey. Ayan. Valentine's, ang presyo. Tingin ko more or less, nasa 1,000 din mo yan. Okay. Meron din. Hanapin mo lang. Sa bag ko meron. Yung black. Yung bago. Ayan. Magandang gabi uli sa inyo. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ayan. Si Ivan Apolinario, magandang gabi. Ayan. Baka ma-share niyo yung aking ginagawa. Si Ivan, ano ba? Ininom ni Ivan. Ayan. Usapang alak ho tayo ngayon. Ayan. Gusto ko makita yung tanduay. At aking i-explain. Ayan. Tayo isang oras lang. Pagdating ho na ako'y mag-out kasi yung transition ng aking racket. Kung palitan. Ivan, magandang gabi. Shoutout kay Ivan Apolinario. Buko, hindi ka na kumibo pagod ba si Buko? Ayan. Wala akong naisipan ko lang ho mag-live. Kasi pag ako'y nagpaplano ho mag-live, titimpla, ay parang isa tinatamad hindi natutuloy. Kaya pag biglang ganito, mas okay natutuloy. Yan, parang lakad no? Pag pinaplano, hindi ko natutuloy. Ay, hindi pala nakasilyadong maigi ito. Ito! Sino paborito nito? Yan. Tanduay. Tanduay. Yan. Ram naman ho tayo. Pag-usapan naman natin ang ram. Itong ating local ram. Yan ho. Alam niyo ba itong Tanduay ay Ivan Apolinario ay 1856 nag-start na ho ito. Ganun ho katagal. Ito, yan. Sa akin ho mga kababayan, dyan ho sa Bulacan. Alam niyo ba ang unang-unang pabrika o manufacturing na ito dyan sa atin sa Bulacan. Dyan sa atin. Sa Haguri, Bulacan. Ito, yan. Ito, sa Haguri, Bulacan unang-unang ginawa ho ito At ang founder ho na ito si Elias Manchatore. Okay. Ito ang Tanduay. Yan. Alam niyo mga Tanduay mostly lahat naman karamihan kahit mga imported na ram. Ram na lang, wag Tanduay ay yan ho gawa ho yan sa sugarcane o sa tubo. Kasi mostly ho ng tropical country sa buong mundo lalo yung mga gawing Latin America marami ho diyan ram. Kasi ho dyan tropical countries, may mga plantasyon na tubo, kaya nakakapag-produce ng rum. Kung gusto nyo malaman yung mga imported na rum, marami ho kong kinokontent dyan. Ayan. Meron nga ako dito isang rum na klase. Mga buo ba ito? Itong teka, pakita ko sa inyo. Ayan, isa naman ho ang tinatawag ko na premium rum dito. Kasi ito standard rum ho kung tawagin ito ating pinagmamalaki na Tanduay. Ayan. Ngayon, meron ho ko dito itong tinatawag. Iba ho kasi ang gusto yung Bacardi. Hindi ako nakakabili ng Bacardi ayan yung sana magkaroon ako. Ito naman sa akin, ito yung si Captain Morgan. Ang tawag naman ho dito si Sir Captain Morgan. Ayan, ito naman ho ito tawag ho doon? Premium rum naman ho ito. Imported ho ito. Ang tinatawag ito si Sir Morgan kung tawagin ho ito. Ayan. Ayan. Nag-start ito noong 1943. Start na ho ito si Captain Morgan. Alam mo si Captain Morgan, kung doon ko nagkakamali, nababanggit ho ito sa
Pirates of the Caribbean eh. Itong si Captain Morgan. Manood kayo ng Pirates of the Caribbean, di ba si Johnny Depp po yun, at saka si Orlando Bloom, ayun. Ang nababanggit ito si Captain Morgan doon. Okay, yan ho ang isang kwento ho nito na isang uri ho ng premium rum ho ito. Yan, rum. Okay, ayan ho. Ayan, parang mental block ho si Mr. Lance kasi marami ho tayo schedule ho kanina. Tapos sinagawa pa ho ko ng content. Yung mga content ko, ayan, mapapanood nyo. Ayan. At bukas ho, ay ako medyo naman siya sa aming gawin sa Santa Maria. Ayan, bukas mapanood nyo dito sa Facebook ho. Ayan, medyo lumigit ho ko doon. May nakita ho kung parang isang bulaklak na maganda na tinatawag ko. Sabi ho nila Madrid di Cacao ho pala isang tawag doon. Ang pagkakaalam ko kasi doon ni Cacahuate tree. Ang ganda ho ng bulaklak niya. Para ho siyang cherry blossom nga ho tawag ko Ayan, mapapanood nyo. Ayan. Yung bulaklak ho na yan. Napakaganda. Tayo namamangha doon sa cherry blossom ng Japan at Korea. Ang Amerika, meron din yan. Alam ko. Parang may parts ho sa Amerika na meron yan. Tayo rin meron ho yan. Hindi lang natin napagtutuunan ng pansin. Yun niya akong Cacahuate. Hawig na hawig ho siya. Napakagandang bulaklak. Yun. Bata pa ako, nakita ko na kasi nung araw marami ho sa amin. Kasi ang tao dito sa Pilipinas, hindi na ho napapansin yan. Gawa ng, sorry, pero nakatuon ho tayo lahat lagi sa ibang bagay. Pilipinas, dito, lagi subsuban tao sa hanap buhay, sa pagkakaperahan. Yan. Dapat to, relax. Yan. Nagkala iba ata, sumobra naman sa relax. Ayan. Oy, ito 1, 2, 3, 4, up. 4K ho to. Ulaan nyo ho yung tinimpla ko dyan dito. Baba nyo lang na konti. Nakadilaw ho ko na damit. Ayan, yun na ng huli. Ayan. Isang hula ho. Ayan, 1,000. Okay. Panload din ho, sayang. Tubig ho tayo. Yan, okay. Ano ba gusto nyo yung topic? Marami nyo tayo na topic Okay. Sino ba mga Ito na lang, Red Horse. Ayan, beer naman tayo. Ito, paborito ho ng mga Noipi. Red Horse, dito nga sa amin. Maraming Bombay. Dito sa amin. Yung mga Bombay, ito iniinom. Pagkahapon. Siguro pagod sila. Isa kagabi lang nakita ko yung Bombay. Bulis ang malaki sa ito. Ayan. Okay, ano ba ang Red Horse? Ito. Ayan. Alam niyo itong Red Horse sa mga umiinom ho dyan sa sambayan ng Pilipino na umiinom mo o may hilig sa Red Horse, baka kayo inom ng inom, wala ho kayong idea. Itong Red Horse, lumabas ito noong 1982. Ito. At alam niyo ho ba to? Ito ho ay ano ba tawag dito? Ito ang the first extra strong beer ng Pilipinas. Ito hong Red Horse natin. 1982 nag-start ito. Ayan, sa mga umiinom ho dyan. Alam niyo ba kung bakit malakas ho ito? Kasi ito hindi ho ordinary beer to Kaya nga ho, the first extra strong beer. Ibig sabihin extra strong, malakas. In short, di ba ho? Doon lang ho sa pangalan, malalaman na ho nating malakas. Okay? At ito kasi may alcohol content na 6.9 to 8% alcohol by volume sa mga nanonood. Ayan. Kaya ito kukonte nun sa akin. Masusunod na araw, marami yung makakapanood dito. Itong Red Horse. Yan ang munting history ng Red Horse. Kasi ang mga beer ho, yung mga mostly ang beer 5% alcohol by volume lang ho. Actually, San Miguel nga ho nag-raise lang yan 3 to 5 lang ho Mostly 3 nga lang ho Yan ho. Pero ito ho ay nagre-range ho na 6.9 to 8% alcohol by volume. Yan, okay. Yan, okay. Ano pa ba gusto yung topic? Comment po kayo, comment. Ayan. Salamat po sa nag-share si Michael ata. Yan, baka naman ma-share niyo. Ay, sa aking Ate Bet, magandang gabi Sana okay kayo dyan. Ayan. Magandang gabi sa aking Ate Bet. Ay, sa nga pala, in advance happy birthday sa kuya. Oo, sa kuya. In advance ko na para Ayan. At saka siyempre sa aking palang sa asawa ng aking kapatid na si Darius, si Jenny. Ayan, si Jenny ayan. Happy birthday din ho sa kanya. Happy 50th birthday ho kay Jenny. Ayan. Bukas ata sa Makalawa. Pasagaran. Ayan. Napapanood man niyo hindi? Ayan.
Happy birthday ho sa kanya. Tsaka sa akin nung kuya, si Danny Salazar. At shout out to sa lahat ng mga taga La Union. Ayan, ayan. Sana yung napapanood sa La Union ho ito, aking hong ginagawa. Ayan. Okay. Beer naman ho tayo, pag-usapan natin isang imported na beer. Meron ho ako dito eh. Actually, marami ho ako dito ng beer na imported. Okay, ito naman yung Heineken. Ayan. Marami ho ko nakita umiinom ho na itong Heineken eh. Ayan. Okay. Oh, sino ba itong si Heineken? Ayan. Itong si Heineken, no, ito ay siyempre imported. Ito ay galing ko to sa bansang Dutch. Galing ko sa ito yung tinatawag na isang Dutch type beer ito. Dutch. Yung Dutch sa bansang Dutch sa Europe. At ito yung nag-start to noong February 15, 1864 pa. Ganun na katagal. Nakita nyo, yung ating mga iniinom o yung mga napapanood natin sa TV, nakikita natin o naiinom natin, ay napakatatagal, di ba? Mga 1864, 1800, 1700, 1600, di ba? Ganun na katatagal ang ang itong beer lalo itong nakalimutan pa, Heineken, ayun. Alam niyo yung alam niyo yung kasing beer na kasaysayan ho ng beer. Alam niyo ba ang beer kasaysayan ho ng beer bago tayo magtapos? Ang beer ang kasaysayan ho nito nag-start tuto sa sa diyan ho sa bansang sa bansang Iran. Diyan ho nagsimula ang kauna-ano ho ang beer. Na lumabas sa bansang Iran. Nung ho yan nung 5,000 BC ho nag-start lumabas ang beer. Tapos pero alam niyo ba ang first commercial ho ng beer kung kailan kung sino ho pa ng bansa ang nag-start niyan? Ang nag-start ho niyan yung Australia, Germany at saka ho England. Yan ho ang nung 13th century ho nangyari yan Nag-start ho ang beer nung 5,000 BC. Noong 13th century, nag-start na ho magbenta ang Australia, Germany, tsaka ho England ng beer. Sila ang unang kasaysayan na nagbenta ho ng beer sa kasaysayan ho ng tao. Sige. Yun ho. At yun, pero ang isa pang kasaysayan ng beer, yun ho unang-unang naitala na parang may alcohol ho siya, Yan naman ho yung nangyari ho sa Sumerians, Yung Sumerians. Alam niyo yung bansang Sumerians ay kung hindi ako nagkakamali, yun yung tinatawag ng bansang Iraq ho ata. Yung bansa ho na yung Sumerians. Yan ho ang history ng beer sa mundo. Okay? At yung mga binanggit ko kanina. Okay? Ayan. Ayan. Anong oras na ho? Ayan, ako ay. Paut na ho pala si Mr. Lance. Ayan. Ayan, wala man lang humula ng aking 5K. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayan, sayang naman ho. Ako yung mag-paut na. Dahil ho si Mr. Lance ay may racket. Ayan, ito. Saka yung nagliligpit na ng aking mga notes. Ayan ho. Ayan. Ay, note ho kayo ng aking ng aking mga ginagawa. Ayan. Mamaya ho, may pupuso ko din sa Facebook yung yung tinatawag ho natin yung cherry blossom. Ganda hong bulaklak mo, Tinatawag ng Madrid Cacao pala. Classmate ko nagsabi dito rin ho sa live ko. Tapos so ay alam ko doon yung kakawati. Ang ganda ho ng kanyang bulaklak. Yan, dahil ko konti ang natin. Maraming salamat to sa ating mga nanood o umantabay sila Ivan, aking si Ate Beth, si John, si Kelvin Rojero, ayan At saka aking pinsan ng mga tiga-Malolos, shout out to saka si Shaila San Luis, at saka si Michael at saka si Sian Pineda. Sian Pineda, ayan. Aba, ako pansamantala ho munang mag-out. Ayan, pa isang oras. Imbes na may makakwentuhan, may topic ko tayo, Lalo ko may sigaso yung aking racket. Ayan, patapos na. Okay, salamat po sa inyo. Paki-share na lang ho, paki-like, saka paki-follow na lang ho ako, Ayan, sa akin hong Mr. Lance, sa akin Dennis Castillo Salazar. Ayan akin hong, kung may request ho kayo mga alak at kung saan hong lugar nyo ho napanood, baka paki-comment naman. At kung may mga tanong ho kayo, comment dyan. Sasagutin ko kahit tatapik ko natin to my next live, tatapik ko natin yan. Okay? Magandang gabi ho sa inyong lahat at ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala hong iba kundi si Mr. Lance.
Thanks for watching. God bless po sa ating lahat. Good night. Ayan.